international artist Amado V. Hernandez, featuring Tanghalang Leksyon. Ay, nako! Gano'n naman sila. Dito, doon. Napakagulo. Bang aking tabako. Hanggang ngayon, na pa rin makakapagsabi kung ano nga ba kwento bayan sa Pilo. Kung aligsunod sa aking munong na babae ng San Pilo ay pinagling San Pilo. Kaya naman San Pilo, tulad ng San Pedro naging San Pilo. Ang San Pilo ay naging San Pilo na nakalaunan. At ang mukhain, bagong pangalan ng San Pilo ay Kapitang Melchor. Ang mga alaalang parangal sa ama ni Doña Leona ay siya naging tagapagmana ng mga lawak na lupain. Ngunit ang mga tao ay hindi sang-ayon sa bagong ipapangalan ng munisipyo. Kaya sila nagkasundo panatili na lamang ang pangalan ng San Pilo. San Pilo! San Pilo! Baba na rito! San Pilo! Diyan na pala ang bus. Diyan naman mga taga-Maynila. Uy! Si Maestro Bandong pala to eh. Aba! Umahang kata sa kabisera, Maestro Bandong! Principal na yan! Alam mo, halika. Magdama ko muna. Huwag na tanghali na. Hulig na ako. Tunay bang principal ka na raw? Kwentong barbero. Ako nakali. Napakainit. Ako po. Ang haling tapat, sino naman? Oh, pinanghali ka. Gutom na nga ako. Di ba kahit yan? Kanin at tuyo. Manikat, hindi na magpalipas. Salamat. Natay ako ng nanang. Natin ka ba mamaya? Bakit? Ibig ko sana masyad. Ay, nako. Alam mo naman, walang kandado ang aming pintuan. Nangyari, baka may baka bisita. Baka gambala pa ako. Andiyan na naman si Deslaw. Ano nga ulit ang sabi mo bago magdaan ng visit na yun? Sabi ko, baka may baka pang bisita eh. Baka gambala pa ako. Akala ko isasagasaan ako niyang nandidigaw ang Islaw. Yun? Teka nga, teka. Baka hindi talaga ako ang pakay mo. Alam mo naman, wala akong ibang sinadya kundi ikaw. Malay ko. Kung gayoy, hindi mo mamaya. Anong oras? Kaya ng tatay. Sige, hintayin kita. Bandong, diyan ka pala. Nag-go po tayo. Ang pagkais tayo, dito na po ako. Balita ko principal ka na raw. Ang nasa backshop ko, mayroon ng puti. Ano naman, binabati ko ang bagong principal. Salamat. Alam mo, ako'y nagtatakbo sa'yo. Hindi ko pa malalaman kung hindi ko maririnig sa iba. Pangit naman ata. Ako pa magbansag. Talagang malihim ka. Tatagal yun. Supul mo ng diferensya, hindi ba? Ganun ang mga diagnosis. Kayaan mo, tatawag ko ng puno ng samahan. Kailangan magtagpo ang bagong kasapi sa bagong principal na katulad mo. Marami pong problema ang ating eskwelahan. Huwag mo lang isipin yung Bandong at tatawag ko ng puno ng samahan. Wala po ata si Elizabeth. Nandun sa may kusina, may tinatapos. Siya, Mina, Bandong, may makupo na kayo Pamilit mo kay Sabi. Gusto ka? Hindi naman. Bilang Paris mo, big shot ka na.
Anong big shot? Hindi katatapos ng ilang buwang nagdag na sagutin. Kung may karangalan man niyang maliit na bagay na yan, ang katawan din may pupuno. Sa abang pangalang, iaalay ko sa iyo. Baka Nikoy, ito'y isang hakbang. Walang sa aking mga pangarap. Gahaman mo naman sa mga sagutin. Sinabi mo noon sa akin na ang pagiging principal mo'y dagdag lamang sa iyong sagutin. Ngunit ngayon, gusto mong magdagdag na naman ng panibagong sagutin? Oo, sagutin din nga. Ngunit, ibang premyo. Premyo'y pagtulong at pag-ibig. Nakalipihan ko. Nagbibilang ka na agad ng sisiw eh. Ang ibig sabihin, Protein, ha? Hindi dalahin, lalo mong papagaan. Di ba? Kung magkatulong tayo at maghahati, ang dalawa'y magiging isa. Kailan nga ulit dadating si Maestro Puti? Walang tiyak. Kung mabuti siya sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan. Di mahabang panahon. Kung sa loob ng 6 na buwan, gagaling si Maestro Puti. Kung bumalik si Maestro Puti sa 6 na buwan, Pag-uusapan natin yung panibagong sagutin na nais mong ilata. at kung hindi gumaling, alam mo, sa isang umiibig sa inang siglo, sa isang namamatay sa pag-irip, 6 na buwan, 6 na taon. Oh, Bando! Sakto, narito ka! Halika, tikman mo yung kasulbong mo na ginawa ko. Ang saya yan. Anong ligaya ko, ang pagtingin mo sa akin, sinsarap na matamis na to. Ay, naku, Bando! O siya, maiwan ko na muna kayo. Ako'y may asikasuhin pa sa kusina. Go! Kailangan, bagong mulan. Siguro sa ligong papasok. Hindi sapat ang mabuting ani. Upang malanasan ng karalitaan ng mga magsasaka. Kailangan pa natin ang sapat na patubig, sagal pataba, at siyempre patuloy na panggaran. Walang malasakit ang lupa. May lupa kundi, may patubo. Siya nga pala, nanay na akong nanang. Wala na po ako. Sige. Ita. Bandong, ang bahay nito'y isa ilang may lupa. Isasando ko tadayo ang narito. Ang bahay nito'y ating. Mga katutubo nga na, umagaw at nagpapayaman ng bukid. Magandang umaga ho. Ano yan? Hindi na yata ako makakatulong pa sa'yo. Ano naman ito nangyayari sa Josefa? Nahalala na itong sakit mo eh. Baka naman pwede kitang hinatid na lang pa uwi. Hindi na. Sige na. Kaya ko pa. Ano ka ba? Oo. Sige na. Ano na? Ingat ka. Mag-ingat po kayo. Oh, yan. Gusto si Aling Sepa. Na nga maganda ang lagay. Kamu naman, hindi ba? Kaya nga kumakayod. Dagdag kita na lang. Pagpalain kayo ng Diyos. Init naman ang biyahe papunta dito sa sakahan. Sige nga yung oras ako tonight. Hindi na babawasan na sa tindahan. Aba naman, kakarating ko nga lang ay puro latian na naman. Ito, ang kasuutan na tinutukoy mo, ito'y buha sa inspirasyon ng Trascaidas. Mga naglalakad na parang disipulo ni Cristo. Minsan pa nga'y nakayapak. Hindi lahat ay pinapaghain ng iyong kasawasan. Ngunit ngayon, mas lalo kang gumanda sa aking paningin. Tigilan mo na nga yan at ikaw ay magsaka na lang. Alam mo, ang mga tinutukoy ko ay tungkol sa babae sa bukiran. May pangako pang habang buhay. Nagsasaka, nagsisilbi, at nagigiit ng palay. Habang buhay kayang tumpat sa pangakong yan. Ngunit, pangako mo sa akin, nakabilin pa rin. Pangako? Hoy, teka nga lang ba, no? Wala pa akong pinapangako sa'yo, no? Yan nga ang masarap eh. Lagi mo ako pinag-aantay. Tumigil ka nga dyan at magsaka na lang. Ay, sinasabi. Siya nga pala. Di ba't alam niyo naman lahat?
pag nalabot ang asawa ko, tiyak, mabigat sa konsensya niya. Di konsensya bang buhaya? Ako! Kami naman dito? Slow! Yan na pala ang mga buhaya. Init-init? Ano ba yung payo natin? Uy! Pangalan mo? Yes, oo. Ito yung sinyo kami, utang yan ang nakakangguan. Isang buwan na pala yung utang mo eh. Nasaan ang kwarta? Wala. Wala ko talagang pagbayad. Dala niyo naman yung asawa ko, di ba? Ayos ko lang. Hindi! Ayan! Slow! Sinyo ka. Donya, yung akin ko ay pagpamamahingan ko. Pero parang putuloy sa akin. Ang gayat naman pala eh. Uy! Tinatago-tago mo dyan. Ay, ayan sinyo ha. May utang din yan na isang araw lang. Bayad ka na! Kakautang ko lang po sa inyo eh. Uy! Etong tularan nyo ah. Ano nyo? Nagbibigay agad. Slow! Anong gagawin mo dito, senyora? Idagdag mo yan. Isahan natin bukas. Kumbala. Ano nga? Init! Nanyo, ayaw ni Doña Leon na mag-aral ang mga anak natin. Pagkat kung matututo nga naman ay makakahanap ng ibang trabaho. Hindi na nila maaalipin pa. Hindi na sila makakasingil pa ng mga utang. Tama. Ayaw niya akong pautangan ng pambili ng kapalit. Sa napatay kong kalabaw. Ano ko naman bubungkalin ang bukid niyan? Paano ba ako? Sukat bang matibinyag naman ako ni adlangan nila? Pati nga bang paggamot ng asawa kay kinuha. Kalupitan. Ngunit, alam niyo ba na magkakaroon ng pagpipista sa bahay ng mga bato? Dahil pauwi na raw ang dalawang anak ng mga grande. Balitaan ko na rin yan. Anak raw ng mayamang itik yung nobya ni Jun. At abogado naman yung nobya ni Ningren. Kita nyo, di kapwa masalapi. Mayaman pala eh. Ba't pa tayo pinipiga? Ano ba? Mga tatang, tao po tayo. Eh, marunong ba mabusog ang tinta? Pero teka, napagtanto ko lang. Kung magkakaroon ng pista sa bahay ni Bato, panigurado, iba ang pagkain para sa mga katulong at pagkain para sa mga bisita. Tama. Malalakap na naman ang masasarap na amoy ng ulam. Kaya, ilumang ka rin. Bira ka naman, oh. Anong malalanghap? Ano ako? Pusa? Nga pala, Oh, gano'n na binili ni Dislaw yung palay mo? 6 na piso. Nakaraang linggo lang. Nung Lunes. Ang pababa. Kaya nga eh. Mangyari sa bayan eh. Wala na tayong bibili sa 7 piso. Mukhang sa tagulay, maglulugaw na lang tayo sa baryo. Saktong 1 piso sa isang salop ng bigas. Magkabaliktaran kasi ang buhay nito eh. Nasa kamalig na nila Doña Leona at Don Severo ang lahat ng pagkabuhay. Hindi dapat maulit ang nangyari ng panahon ng Apod! Hindi dapat! Ilayo ng Diyos! Oh! Gusto niyo yung mga ilaw! Yan! Iska! Ganda mo pagkain sa lamesa!
tawagin ni Handa. Siya mo naman makapagpasikat. Siya nga pala, ang tatay maliligaw na naman yun. Halika, sunduin nga natin. Ay! Ika! Tagal natin hindi nagsimula. Ang gagawin na inyong handa. Yan. Pala, Arling! Pumunta ka lang gobernador, ngunit wala siya doon. Pero daw sekretary niya. Huwag ka magbisita. Siya nagtabayanan pa. Di pa kainin! Kala mo maubusan. Bueno! Pizza! Pizza! Kamusta? Kamusta ka? Dami mo yung ano, pahinga na naman tayo namin. Superior ang inyong mga handa, Insan. Wala pang ganito sa syudad. Ito'y hindi dito sa baryo, kundi ng syudad. Bakit hindi nakarating si gobernador? Masapul na naman ni Doña Leon ang malaki ng timpala. Wala nang balik sa kabisera. Huwag ka mag-alala. Marami sa kamali. Kung kailangan nyo. Hindi Don Severo. Ang nais kong sabihin ay sumama kayo sa presyo. Ang ganda yun sa isang panghandaan. So, oh, wala man lang ba kayong lechon? Relleno? O salad manda? Ano pang gusto mo, Pita? Wait po, Mang Pablo. Sige lang, Islaw. Islaw naman. Kakarating nga lang ulit namin, nilulunod mo na agad kami sa mga handa. Eh baka hindi na namin yan maubos kung gayon. Ihatid na lang kita. Oo, yung anak ko. Diba? Wala dapat tayo ipipinta sa servisyo ni Mang Listaw. Sobra silyante si Listaw sa kanyang kalidad. Manindihan. Hindi kaya mapasuman ng bato si Pandol. Oh, yung Dides! Islaw! Gusta? Malaki nyo na. Siya nga pala, hanap kayo ng magpapa nyo. Oo na! Ang laki mo na! Sobrang nakakapagod ang biyahe. Ma, papa, siya nga ho pala. Bago kong nobya, si Mary Kiss. Kumusta ka, Iha? Mino, una kayo. Nick, ikaw naman magpakilala sa teenager na yan. Mama, Papa, hindi ko naman po gaano kilala ang isang doon. Balita, may matapos na siyang maging ganap na abogado. Ang ngalan niya nga po pala ay Dan. Baka may gusto ka pang sabihin tungkol sa inyong dalawa, ha? Kumain na kayo. Baka lumig yung pagkain natin. Tumigil po kami sa isang kitsunat doon sa may highway bago kami dumiretso rito. Eh kayo, gutom na po ba kayo? Busog pa rin kami. Tsaka alam nyo, imbis na mag-reduce, dapat magdagdag pa ng calories yun si Mary B. Ako, ang gusto ko eh, tubig na malamig lamang. Bakit tubig na malamig lang? Ayaw mo ba ng mainit na halik? Sino nagsabing ayaw? Hay nako! Hoy! Hindi ka na nga! Aga-aga ba? Mga Insan, saan kayo pupunta? Sama ako. Ay, naku. Si Mama at si Papa, nagbibiro lang ako eh. Hindi ka na nga muna, Dan. Magsasayang para ka ba? Hindi? Dalawang beses na ako nagsasayang baro, sis. Inside, nag-rain naman ako rito sa amin. Guess what kung saan? Sa Rizal Day pa, no? Saka, nung magsasagalan ako para sa Flores ng Cabecera. Nang lumakad na kamo ang posisyon, biglang umulan. Grabe, ligong-ligo kami sa laki ng sakripisyo, no? Pero talagang elegante ang trahe mestiza. Lalo na sa mestisang pares ng Cisco, no? Saka, ang bentahan ng vestido'y hindi nalulukot. Baski malukot ang may suot. Nga pala, meron bang paparis dito sa Darling Cisco? Tigas na pakipagkidan. Ang pobreng attorney, madalas tuloy na mukhang hindi nakinabang. Ikaw talaga. Ang aking tricks kasi, siya rin ginagamit ng mga serpiente. At kay Eva, hanggang dukesa ng Windsor, no? Isipin mo, hinahabol ka ng taong may gusto sa'yo, kahit ang totoo'y
siya itong pinapaikot mo. Pag ikay inagot, ang ibig sabihin sa kanya ikay kanyang nabihag. Dahil siya naman talaga yung nakatali. Eh, iba ang katwiran ng mga injek. Tali regalo, kawala! Tali sa lapi, kawala! Tali sa linyasay, kawala! Isa pa, hindi naman kasal ko papasok sa isang buhay mag-asawa kung hindi pa ako 25, no? Eh, 25 ka na sa taong papasok. Pilya ka. Baka naman ginagaya mo yung maestra sa amin. Hindi raw siya magbe-25 hanggat wala pa siyang napapangasawa. Ang tingin ko nga sa kanya ay 40 na ngayon. Grabe ka sa kanya. Alam mo, halina't pumanik ka sa taas, aayusin ka natin ang ating mga gamit. Tara na. Gaano pala sila eh? Hindi ayos. Wala na yan. Ska! Pasok nga dito ng 2 baso. Sige po. Alam mo dahil, kung iinom ka rin lang, ba't di pa straight? Ayon sa estadistika, 5% lang na itong alak na to sa mundo ang garantisado. Kaya ako, di ako naghahalo. Alam mo, straight lang. Vlog pa. Ayokong sirain yung mga matutubong lasa ng isang mabuting alak. Alam mo, Jun, maraming di na yung minom. Rogi na, bago maubos yung laman ng baso. Yung iba na may masahol pa sa ulol, kung malasing. Magay ka muna. Etong alak na to, ito ang pinakamatandang pruweba ng sibilisasyon. Di ba nga, si Hemingway na yung nagsabi na ito ang mas lalong nagpapaligaya sa kanya sa... Teka, ano nga ba yun? Limutan ko ah. Parang lasing na ako agad ah. Ganyan. Yun, naalala ko na. Ito ang mas lalong nagpapaligaya sa kanya sa kahit anumang aliw na kayang ibigay ng isang ginto. Pasok mo pa talaga si Hemingway. Diba? Siyempre, wais to eh. Eh, ano nga pala yung ininom ni Cleopatra matapos ito na yung kanyang napakamahal na perlas? Cantaridas o yung ginagamit pampasigla. Cantaridas! Oo, yung pinainom kay Marco Antonio at Julio Cesar. Oo, pinainom niya, pero anya ring ininom. Isipin mo yun. Talagang grabe si Cleopatra, no? Pero alam mo, mas grabe si Cookie sa nightclub. Si Guki. Nakarangin mo lang. Oo nga. Oo, kasama ko yun nung nakaraan dyan sa Magal dyan eh. Oo, grabe talaga yun si Guki. Pagod na pagod ako nung kasama ko yun. Naalala mo pa. Isang malaking karangalan sa bayan ng Sampilong na ang dalawang anak ng pinakamalaking pamilya rito'y magbalik buhay sa Maynila na nagkamit ng mataas na karunungan. Si June, ang naggagamot, at si Lynette, ang parmasyutika. Patingin natin sila sa kanilang maningning na tagumpay. Oh, anong tinitingin-tingin niyo dyan? Tayo na at magsayawan! Hoy, baliw ka ata yun eh. Ano ba pinagagawa nun? Ska! Linis ka nga dyan sa harap. Baka sobrang dumi na ng site. Daming dumadaan ako sino-sino eh. Sige po. Hindi ka na dan. Doon tayo sa taas magtuloy. Sige, galing ko na to. Pakiayos rin ng mga plato sa lamesa ha. Ikaw na bahala dyan. Si Alice ka ba yun? Kamusta ho, Alice ka? Oh, padaan ka, Sidis. Kamusta ho? May tutulong ko ba ako ngayon? Pasensya na, Sidis. Nakakagulo ka lang ho. Pasensya na, pero ang dami ng tauhan dito eh. Huwag ka na magpaparito ah. Tsaka isa pa, salbahay ang mga aso. Kung kailangan naman namin ng katulong, papatawag kita eh. Pasensya na ho, Alice ka. Ang hanapin niyo yung Sedis ay, sige na, Sedis. Ang dami nang ginagawa, oh. Pag ako talaga pinagalitan ng Donya. Sedis, oh. Yan, dress. Wala kang uming ulam? Kung bumili ako ng tuyo eh. Wala pa ako sa bahay sa oras na to. Ang batayan naman ay, binayad ko sa bus. Anong kakainin ng anak natin?
Diyos ko naman, Andres! Purgang-purga na kami ng anak ko sa nilagang kalbos! Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya maninibago. Hindi naman siya nakakatikim ng masarap pa. Akala ko na may uulam tayo ng masarap kayo. Bay, bakit naman? Nagpunta kasi ako sa bahay ng mga grade. Nagtanong ako kung may maaari akong gawing trabaho ron. Gustuhan man akong tulungan ni Aling Iska, ngunit wala rin nagawa. Tao ka, ngunit wala kang dala. Eh, yung mga aso ka ni Doña Leonay, nagpapakabusog sa baboy at isda. Siya nga pala, ang daming bisita ng mga grande. Ang dami-dami nilang handa. Mapapahalan. Samantalang tayo, lagang kalbos lang. Hindi ko naman ginusto, Sedes. Kuminsay nga, nakakapag-isip na ako ng masama. Bakit kaya tayo ginaganito ng Panginoon? Ito naman, nasasabi ko lang naman yun. Hindi naman ako naiingit. Tatanong lang ako minsan kung bakit parang layo sa akin ang swerte. Yung lagi tayo nasisipag. Yung wala tayong puhunang masama. Andres, Hindi ko naman gusto isisi sa Diyos. Masakit mang isipin, ano boy, ito'y gawa ng tao, ng ating kapwa-tao. Kaya ito din siguro, makakain tayo ng lechon. ano ba yung tsura ng lechon? Siya nga pala, alam mo na, sisidating na yung mga tao sa bahay ng mga grande. Parang prosesyon ng mga auto. Darating na rin daw si gobernador. Kung impetado lang sana tayo. Bakit? Kumbinado ka ba? Eh siya, mauna na muna ako. Diyos ko naman, Andres, saan ka na naman pupunta? Manglain na ako. Ay, tulog na si Ato. Yan lang, niyaya ko nila ano. Atay nyo na, ako'y babalik din kagad. Anak sa buhay mo. Oh, hindi na pala kayo eh. Oh, Andres! Mabuti naman, nakadalo ka. Wala. Tingnan mo to. Nakita ka talaga ng mga bahay ng mga grande, no? Nga eh. Tapos, isang dami siguro ng pagkain dyan. Grabe yan. Pasok tayo! Oo nga, bilan nyo ko. Ayaw ko. Kaya na, Andres, ano? Makakain man tayo ng masarap. Andres, ano naman mawawala sa atin? May pamilya ako eh. Huwag nyo na ako idamay dyan. Andres, gutom na ang pamilya mo. Ayaw mo ba silang pakainin? Ano sino mapapala natin kung tutunga nga lang tayo dito? Bakit ba tayo maghihintay? Kung pwede naman kasi tayo, pumasok sa loob! Sinasabi. Upo ka na dyan! Ayan. Sabi, Ito. mamili ka kung ano gusto mo. Ay, hindi tama ito. Tara na at baka mahuli pa tayo. Bahala ka dyan, kakain na lang kami. Sinama ka pa naman namin. Hoy! Andres! Huli mo to! Sabi ko na nga ba? Ikaw yun eh. Ikaw yung magnanakaw ng lechon sa lamesa. Ano walang pagkain, brother? Ako, brother ko, yan. Pinapalog ko yung kapos lupang yan. Masama ka sa'yo. Uy, ano nangyayari dito? Bakit yung may hinawa ka na What? sa mga wala sa ginagawa? Diyan ka lang ha. Alam mo kasi kayong mag-asawa. Parehas lang kayo eh. Ikaw tanga. Ikaw tanga-tanga magnakaw. Sumusobra ka na! Ayaw mo yan. Ayaw, muli siya. Uy, ano ba naman nasama ko? Uy, ano ba? Makakaawa naman yung mga squatter na yun. Kaya nga. Nais kong makausap sila at tutulungan. Huwag kang mag-alala, Bandong. Hayaan mo, papatawag ko sila. Hintayin mo lang sila sa opisina mo. Aasahan ko yan, mga Pablo. Ayon sa Artikulo 7,000, ayon na dalang ito sa titulong Magna Carta para sa mahirap na magsasaka. Maawa-awa magsasaka. Hindi na pala kayo. Ang umaga ko. Muna. Maraming salamat at nakarating kayo sa aking imbitasyon. Mabuti naman, nakalabas ka na sa kulungan, Andres. Sa gabi lang po yun, maestro. Nais ko lang kung sanang malaman ang ngalan.
Dad, at kung saan lugar nakatira ang anak nyo? Ang mga uling tawag sa lugar na yun. Tambakan. Kami daw ay parang mga basurahan na doon na lang itinambak. Iniisip ayusin nyo ang lugar na yun. Ipabigyan sa iba. Ang hirap pa ng tao ay hindi naman sila basura. Gusto ko mag-aral. Opo. Buti. Gahon ka na, ngunit sila may hindi uli ang matuto. Wala ang naiisip namin, maestro. Sakit ang di mapag-aral ang anak. Ngunit ang gastos ko. Nakakahiya mo sabihin, ngunit sa pagkain namin. Sila ato ay mag-uumpisa sa unang grado at walang ganong gastos. Ako, maestro, tatanungin mo namin yan habang buhay. Pag-utos man mo kayo ay handa namin sundin ka agad. Obligasyon ng gobyerno ang mapag-aral ang lahat ng bata. Ngunit, gobyerno ay magkukulang. Magpapapayama ang pinuno at pwesto katulad namin. Practice ka na magbasa at sulat. Luwan na siya. Boy. Yen. Go. Aba, marunong ka na pala. Ako, maestro, kung hindi mo natatanong ay marunong na yun magbasa. Natutunan ata sa kanya mga kalal. Hindi gawa ng mga nag-aaral dito. Hindi rin makakagawa niyan. Ako nga, maestro. Marunong ako gumawa ng payo. Alam ko lang sana saan ako kukuha ng mga materyales. Yan nga ang gusto kong sabihin. Kayo'y gumawa at imari. At magpagaksin ng panahon. Siya nga pala, bakit hindi ako kumikita ng pera ngayon? Ano bang dati niyang trabaho? Anak, maglaro ka muna sa labas. Mag-uusap lamang kami. Ingat ako. Mas panahon ng tuluyan ng aming kumpanya. Foreman ho ako dati. Foreman ng konstruksyon. Ngunit, ngayon wala akong pinipiling trabaho. Painante, piyon, maski ano, kumita lang. Tingnan nyo. Di kaya ng gobyerno natin na bigyan hanap buhay ang lahat ng walang hanap buhay. Maaaring makakuha ang mga politiko na lagi naman nilang ginagawa. Ngunit, walang di pasisinungalingan. Kaya natatilaan na ang taong bayan. Hindi rin naman kaya ng ibang industriya na bigyan trabaho ang lahat ng humihingi ng trabaho. Nabis ang busy ng bukali dito sa Luzon. Ngunit, ayaw naman magsilipat kung saan nakagawang ang lupa. Halimbawa ay sa Mindanao, sa Mindoro, o kaya sa Palawan. Marami na rin nung nagdayuhan. Ngunit, nagbalik. Pagkat na makagubad sa Mindanao at San May, di maahawakan ng kamay na kamay lang. Kailangan nila ng mga gamit. Ang pinaka-importante doon, kailangan nila kumain bago makapag-ani. Totoo ang sinasabi niyo. Kayong mga squatter at iba pa'y hindi ko pinapayungan tumalis sa malayo. Malaya ang taong kumaroon kung saan naibig. Ngunit, kung kayo mamamalagi dito, kailangan na maghanap ng sariling pagkakitaan. Maski sa loob ng ubay magagawa niyo ito. O kaya naman bayong, banig, walis o pumaypay. Maestro, kung alam ko lang po sana kung saan nakukuha ng mga materyales ay matagal ko na yan ginawa. Yan ay maaaring ayusin. May mga tanggapan sa Maynila mapagkukunan at babayaran kayo sa inyong mayayari. Dili kaya'y sa atin. Magpapatayo tayo ng sariling kooperatiba gamit ang mga kasosyo'y ikaw-konting puhunan. Narinig ko yun, Andres? Napakagandang suggestion niyan, maestro. Kung mag-alala, sasabihin ko ang hindi sa aking mga kalunan. Tulungan niyo sila at mag-usapang mabuti. Yan nga po ang aming gagawin. Walang sino man ang dapat nagutong sa labing ito. Walang dapat na namumulot ng basura sa kalsada upang mabuhay. Alam niyo ba na mas malaki ang Pilipinas kaysa sa pulog sa New York? Alam niyo din ba na maski pag sinibi ng Belgica, Dinamarca, Holanda, Portugal at Quezon, maliit pa rin kaya sa Pilipinas. At ang Hapon, bayan tayong sagana sa likas na yaman sa pang-industriya. Ngunit, ganyan ang pumuhay ng Hapon sa pamumuhay sa Pilipinas. Ano bang dahilan? Bakit naghihirap ang mga Pilipino? Pagkat dito ay naiwan ng mga amo at nalibin ang mga Pilipino. Sino may kasalanan? Gusto ko lamang sabihin sa inyo na hindi ito napapanong pag-usapan, kundi ang mga pan-industriyang pambahay
na makakatulong sa inyong mga squatter. Ginawa niyong silang mga lugar na yan. Gawin niyong karapat-dapat ko nila ng tao. At kayo rin na makikinabang. Ngunit, ano man ang gawin ng mga squatter ay hindi magbabago ang lobby ng mag-asawang grande na alis sila mga batong-bato sa tambakan. Ngayon mungkahi nga rin ng mga hepe at mga pulis na silaban at ang kalahiban at madadamay na rin ang aming mga bahay. Tulungan niyo ang inyong sarili sa marangal na paraan. Huwag kayong mabahala. Sapagkat, binigyan ng Diyos ng buhay, ibibigyan niya ng pagkabuhay. Eh? Oh, tinatayo-tayo mo dyan. Natakot tayo, hindi mo ginagamit. May peste, magsasaka na yun. Yan. Magandang araw ho. Seleksyon ako sa Abana. Tulad mo nang sinabi ko sa inyo noong nakaraan. Kasama ko si Sepa. Alam ko kasi yung sakit eh. Naman ako talagang ipagamot. Para naman ako pwede pakita sa inyo. Oh, sa tingin mo ba, may ibibigay ako sa'yo? Ngayon natapagsak kami ng isang malaking pista para sa aming mga anak. Ito niya kung gano'n naman ho. Ano mo na, tatandaan niyo yung bayad sa utang ko noon. Babawiin ko na lang mo muna. Kailangan na mo talaga. Tsaka ako na lamang mo ibabalik. Kapag may ani na uli. Kailan pa kayo aani? Aabutin na ng isang taon yung utang mo kung gayon. Sige na ho. Huwag na kayong pampagamot. Paalbularyo kayo. Doon niya pagpamot na ho. Isla ko, sabi ko naman. Doon niya! Doon niya! Asawa ko! Asawa ko! Roon, ang isang patay sa isang balitang bahay sa bari. May bahay na magsasak sa buyan at ang namayatang kasama sa simbahan. Inagawa lang hula ng mediko na nabibilang na ang araw ng kanyang asawa at sa malamang sakit sa baga. Mga Josepa, mga sakisa, nagagawain nito ni Leona. Lalak tuloy sila ng malipat ng pula ng isang taon na eh. Hamo siya nakababad sa putik na pinita. Mawalan man o maarawan. Pinanagdat na makauwi sa nayon. Ang pula pa'y dilig. Yan! Nakapin niyo po ito. Pinagambagan po namin para sa inyo. Napakaganda talaga ni Alex Sepa. Parang natutulog lang. Tandaan ko pa nga. Anong sinasabi ka pa sa atin? Ano na lang ang mangyayari sa inyo kapag nawala na ako? Pero kahit kailan, di siya na bahala. Ako ang nangyari sa kanya. Oh, yan. Tapos na akong nakikirami sa pagkamatay ng iyong asawang Sepa. Ito nga pala yung kabulig doon yung Leona. Tanungin nyo
akin. Now, salamat po. Pero alam mo, inaalala ko talaga yung mga dalawang anak natin sa Epa. Fabio, alam mo, makakaraos din naman yan sila eh. Hindi ba't ganyan din si Bandong ng uri ng lubos? Sabagay, nakaraos din sila. Diba? Hindi ko'y tumulong mo kasi sa kanila. Siya. Iwan ko lang muna kayo lahat. Siya na. Kahanda na lamang ako ng mga kain ng sisita. Samahan ko mo sa mga ulit. Paalam, anak sa Epa. Pahinga na po kayo. Aling Sepa. Ay, Tess. Oo nga ko pala. Ano po yung ikikwento nyo tungkol sa waya sa ating baryo? Ayos sa ating baryo. Ay, matakot kung aking pakikukwento. Buhayo? Bakit? Bakit naman? Sino ang matatakot sa kwento ng buhaya? Nabot ko ang mga panahon yun. Ibaligo pa ka namin ng mga ilog eh. Itang isang batay, kinain ng buhaya. Para bang, pang ilog. Kinain ko ng buhaya? Oo. Noong una, mga paniwala. Sa nangyari na nga. Biglang ilog ang mababang lupain. Bisbain. Masang kumain ay. Hindi na nitipunot nagiging gubat. Alam niyo bang, namin ang imisda dyan. Tunguhan ng susok. Gatong sa lati. Ngunit, ano na ho nangyari sa buhaya? Ang ano-ano, buhaya umahang sa kati. Tawang katawan, makapikit ang mata, bumaka. Matako ba ang mga buhaya sa mga tao? Yan ang sabi. Hihilig ang buhaya sa asong baboy. Wala. Maski tao. May tao rin naman na kumakain ng kanyang kapwa, hindi ba? Bakit? Limating po yun. Parang maliit na ayun na parang bulado na mas kilala sa pagsipsip ng dugo ng tao, hayop. Bakit ba yung batang unang sinakmal ng buhaya? Meron pang isa. Mamahoy naman. Nakita na ito ng mga kanyang kasama. Magpunta sa baryo. Alam gulo, sibat, palasan. Kung gano'n, hindi na mo ito nakaligtas. Hindi na. Ilang araw ay iyan na ng taong baryong bayan. Para bang malaking sunog. Bakit? Totoo ba ang sinasabi nila na lumuluha daw ang buhaya ko may sasampangin ito? Ganyan ang sabi. Tulo ang luha bago pumatay. Alam niyo bang pinapagalaw ng buntot niya upang makalikan ng ingay? Kung siya'y lapitan. At buwan to, wala namang buhaya rito, di ba? Bakit? Nawala. Ngunit may natira. Buhaya umahon sa kati. Oo! Huwag kayong magulat. Buhaya umahon sa kati. Tira sa malaking bahay. Ay, nako. Lalo si Bahin din kung ano kinukwento. Oh, ba't kayo nagkakatuwaan eh may patay? Kapaligtaran kasi kami ng buhaya. Kung ang buhay lumuluha, kung may lalapanin ito, iba kami doon. Naniniwala lang sa kasabihan na kasi mo ka, sa masamang araw, talikhaga. Kalmahan nyo nga lang. Bakit eh? Tapos na po ba ang inyong kwento? Tapos na. Pilit bumabaw ng ilog. Tapos nalipod na ang mga buhaya. At buhat na nun, nabuhay ng maligaya at matiwasay ang bahay sa Sampilong. Pati, at nabawi rin ng mga sigla na mga bubukid. Kayo ba? Wala nang mga buhaya sa bayan. Tandaan mo to, Dislaw. Pagkawala ng pagkakaisay, hinaan, pagkahinanay, sa pangalip. Di ba't pagkakaisa ang pagdamay ng lahat kay Julian? Damay sa patay. Ang tao ay minsan lang mamatay. Kung sa bubuhay ng maraming taon. Nakakalungkot naman kung ang pagkakaisa natin ay halos kay Sepa. Makikita niyo pa kaya to? Ang kaluluwa ng tao ay hindi namamatay. Ang pagkakaisa ay kailangan mabuhay. Kung may kalaban, tama.
umigera. Maging may pababa ka. Halimbawa na lang natin. Panahon ng mga gera. Panahon ng mga hapon. Nagsamantala, iba nagpayaman. Sa uri din ng pagtulog, hindi ba? Dapat buhayin ng kaisahan na mga magsasaka. Kaisahan? Muli na naman kayo maglalagay ng pabigat sa inyong mga sarili? Pagdati ba ang nangyari sa dating kaisahan? Pumili kayo ng lider na hindi taga rito. Nagbayad kayo ng butaw, palayat sa labi. Tinuruan kayo ng karahasan, ang paglabas sa sariling batas. At anong napala ng marami? Maraming nawalan ng pagkakitaan dahil sa kaisang yan. Mga iba naman yung nakulong. Mga iba naman namatay at pumatay dahil sa masamang simulain ng masamang leader. Mga hindi pa ba kayo nadala? Nangyari na iuulitin nyo pa? Mga kaibigan, ang pag-asip na ngangiyaan ng bagyo. Yan! Yan kasi! Palibhasa sa inyong mayayaman, hindi nyo alam yung paghihirap namin! Mahirap lang kami eh! Yan kasi! Nakikisama lang naman kami sa amin. Lupa! O katiwala na may lupa! Ano mahirap isipin dun ha? Ano hindi nyo maintindihan? Anong mukha mo ah? Mas makapal ang mukha mo! Di ba't kayo pinagkakatiwalaan at pares ko yung katiwalaan na may lupa? So, ano yan? Magkakaiba tayo! Kami ang nagtatrabaho at tulong ang aming kalabaw. Napapagod kami. Nasunog ang aming mga balat. Namamanid sa ulan. At wala ni isang doktor ang lumalapit sa amin pag kami ang nagkakasakit. Sa kabilang dako, may ginhawa, may mga hindi pinagpapawisan. Ang paliwanag na ito ay malinaw. Si Maestrong Bando, hindi magsasaka, hindi nagpapasaka, ngunit may alam sa tamang daan. Tanong natin kung ang unyo ng magpupukit ay masama ba o mabuti? Ang liwanag ang sabi ng Konstitusyon ng Republika, hindi sa limang pangkat ng mga tao na magdadag ng kabisanan. Isang karapatang hindi mapagkakait, hindi mababawasan. Gayon din ang karapatan sa pagkasalita. At kaya magitipon. Magitipon upang lumaing at humingi sa gobyerno. Ngunit kung labag ang layunin ng kaisahan, Ang gobyerno ay may kapangyarihang sumatagpag parusa. Nagligidang tulad ng pulisya. Pinagit ko na ang inyong karapatan. Ngunit ang tanong ng katotong tasyo'y kung masama, kung mabuti na, ngayon magkaroon ng unyon. Higit sa akin. Kaya ata dapat ang mga tumatol. Alam namin, ngunit ano ba ang inyong sariling puro? Pati din namin na sa puntong ito ay wala kayong pinapanigan. Totoo akong sa bagay. Ako'y maestro. At ang maestro ay hindi naman nagtuturo. Hindi wala akong pa'y nag-aaral. Pag tayo o mag-ibay, nagkasama-sama ang tao. Ang bayan ng isang gobyerno, nating lahat. Nagkasama sa isang partido, sa isang relihiyon. Nagkasama ang magsasaka, magkakomersyante, mag-asukal at magunyot. Nakabukod ang mga veterano, guro at estudyante. ngunit wala ang kaisahan sa pagsasaka. Siguro hindi kailangan. Meron ng mga taong lumibas. Ngunit nagpatiwa kayo sa sarili. Gumamit ng dahas, nasiraan ng bait. Kasalanan sa iba'y, huwag mo naman ipataw sa lahat. Ano? Tatayo yung bagong nyo at uulitin ang nangyari na? Mabuting maestro ang karanasan. Marunong kayong matuto at magtanda. Alam din namin ang tunay na kulay ng mga unyango. Tanto taon pa ka na ng mga buwaya. Anong bahala kung di ka marunong madala? Napaso na'y maglalaho pa ng apoy. Nagpapakasahan na! Oh, parang nagkulang mo yata kayo. Sana si Matis daw. Ako yan. Sukulit po, huwag yun ang hanapin. At pagtalo, nainis. Hindi na natis. Malis ang walang paalam. Hindi ang pasensya. Mahal mo dapat, sasabihin mo, nakauna ako natutong kalabaw. Pagkakatanda ko ay hangarin pa naman siya sa si magandang dalagang yun. Naman, sino ba yun? Si Mina. Ay, naku. Maniguradong magsusumbong na naman yung kina Doña Leona. At ano naman ang susumbong niya? Na ang mga magsasakay, magpupundar naman yun. At mangyari pa'y pakakahulugan niya ni Doña, ni Alcalde, at ni Hepe. Na ang mga magsasakay, magpupundar ng revolusyon. Subukan niya lang. Kung gayoy, itutuloy niya ang inyong unyon. Hindi dapat mamatay o ni manlamig ang mga kulisan na magbubukit. Kaya't kung patay, dapat buhayin. Kung natutulog, dapat bumangon. Inuulit kong kasalanan sa atin ang walang kaisahan. Kwento kong buhaya sa pakatid, nga bang gusto ko barinig sa inyo? Bayan yan sa ating baryo.
batas na nakasulat sa tubig. Kung anong gusto ng may lupay, siya ang nasusunod. Maliwanag ang katiwalian sa pagsasaka. Maliwanag, di ba, Maestrong Baldo? Hindi patas ang paghahati sa biyaya ng lupa. Itano ninyo, hindi patas. May napupunta at may nabubuto. Sino pa ang nagpapawis, sila pa ang nagmumuang mali. Ano ba ang dapat nating gawin? Ito'y dapat nating lunasan. Ngunit hindi ang may lupa ang nagkukusa eh. Hindi ahente ng gobyerno, kundi tayo rin. Tayo rin mga inaapi sa pamamagitan ng unyon. Gawin natin sa madaling panahon, pagkatapos na ng libing. At kung papayag si Mahulian, dito na rin tayo magpulong. At ikaw, Tasyo, ang aming magiging presidente. Dalal tayo ng mabuti. Siya nga naman. Ang lakas ng unyoy mula sa presidente nito o sa leader, kundi sa lahat ng kasapi. Ang leader nagawa lang ng mga pangyayari at lahat ng kasapi nito ay dapat akayin ito upang matupad ang ating misyon. At ikaw, Maestro Bandong, ang aming magiging tagapayo. Taliwas sa akin tungkulin sa paaralan. Ngunit, kayo hindi po. Kayo amin, hindi po ba? Ngunit sinabi ni Tasyo kanina na wala akong kinikilingan. Galit, sabi lang yun. Ngunit kayo sa amin, hindi ba? At ang magiging kaserora ay si Pina. Narinig ko ang ngalan ko? Oo nga, anong nangyayari dito? At bakit ninyo pinag-uusapan ang aking anak? Hindi lang itawagin pa sa Nora, Pina. Tresorera, bakit pa tayo magaganon sa unyon? Eh wala rin namang perang iingatan. Kaya nga ikaw ang tesorora eh. Kung walang pera ko yun, meron ka naman. Siya, magsakain na kayo lahat. Baka lumamig pa ang handa namin lugaw sa inyo. Yung lugaan na walang lupang katapon sa kanya. Mr. Bandong, upo kayo. Bandong, nasabihan ko ng lahat. Alam ko na kung bakit. Marami akong hindi nakadating. Sabay ang pagpupulong sa sabong at sa pagtitipon sa simbahan. Paano nga ba tayo papansinin? Kataon pala ay sumabay sa utos ng Diyos at kaya ng Diablo. Buti simulan natin ang pagpupulong. Nakakaya sa mga dumating. Muna ko kayo. Magandang umaga. Para sa mga magulang na narito, inarapat ko kayong tipunin upang isiwala ang dalawang layunin kong ito. Una, ibuko lang kwarta para sa bakod ng paaralan. Ikalawa, ibili ng mga libro para sa library ng paaralan. Kay palay kapwa magaling ang dalawang mungkahi. Ngunit kung ating isasagawa ng sabay, ay kukulangin ang ating salapi. Kaya ating pagpasyahan kung alin ang uunahin. Dapat unahin ang baod sa panong ito. Nung una nagbabako tayo upang di mapasok ng mapanyang hayop ang ating ari-arian. Kaya na nagbabako tayo dahil sa masasamang tao. Hindi ko tatawaran ng karapatan at ang mabuting dahilan sa mga naglalagay ng bakod sa kanilang ari-arian. Maski ako'y hindi hadlang na magkaroon ng bakod ng paaralan. Ngunit ngayong hapon, ating pagpasyahan kung bakod o librarya. Ang bayag na himig at wala akong naririnig na masama katulad ng binabanggit ng kadotong Islaw. Walang masama! Hindi nyo ba nabalitaan kung anong nakuha na nangyari sa bakuran ng pamilyang Grande? Sa pool na magkatusak ang mga squatter dito? Masintabi ho, Ginoo. Ang kailangan mo. Marangan ng Pangulo. Teka! Sa akin ang pangusap. Bago magdagdagan ng aking nais sabihin. Gusto ko lang malaman kung anong karapatan meron ng lalaki ito gambalain ako sa makadala sa pagtitipong ito. Ako ba, Islaw? Si Andres, isa sa mga inaniyahan sa pagpupulong na to. At isa pa, matagal na siyang nininirahan dito. At marami na nakakalala sa kanila. Kung pwede makapasok ang kung sino-sino sa samang ito, kalabisin yung bakuran pang eskwelahan.
Maliw ang inyong nais palabas. Nakita ko ang labis na kasaganahan. Ang mga pagkain hindi nagagalaw. At di sasalang, masisira lamang. Ngunit di ko man lang pinangasan. Nung ako'y pauwi sa bakuran, may nagabot sa akin ng ulo ng lechon. At doon din kumalat ang sigaw na magnanakaw. Maraming taon na ho kami naninirahan dito. Ngunit kailan hindi nyo may susunod sa akin ang anumang gawain sukat ikahiya. Slav, ang ginawa naman namin sa Totong Andres ay pagsunod sa batas ng buhay. Tsaka anong kwenta nagsakulo ng lechon? May panahon nga na isang buong kalabaw nawawala. Puti-puti ang palay nalilimas. Ngunit hindi inaarap ng may-ari. Ang mga nagbabakot ay yung may kinakatakot, may kinakatakutan. Kami sa Bakod Barrio, hindi naman kami naglalagay ng bakod. Kasi wala naman talagang mawawala. Kung gayoy, atin na pagbotohan kung mali na pag-aalalan ng kwarta. Sinong para sa librarya? Ngunit, bago tayo maghiwa-hiwalay, nais na muna namin malaman kung saan ang inyong panatutunan, Maestro Bandong. Kaya ng inyong batid. Kaya ng inyong batid. Kapag hindi palagian. Ngunit, temporero. Ngunit kahit pansamantala. Hindi kong ibig turuin ang inyong pag-asa sa kagalitan. Tatlong balak ang sisikapin kong isagawa sa madaling panahon. Una, ibig kong magkaroon ng lugar para sa lahat ng batang dapat mag-aral. Kung walang kaya ang kanilang magulang, ay tutustusan sila ng gobyerno. Huwag nang tinginin na matrikula at bigyan ng libro. Ikalawa, balak kong magbukas ng klase sa gabi sa kapakanan ng mga magulang na hindi marunong magbasa at magsulat. Oras na sila ay matuto. Mamumulat na ang taga-baryo. Hindi na muling aapihin at ilangin. Kaya bang kumakalit sa dalawang ayunin mo ito? Maestro, wala na ho si Dislaw. Tatlong balak ko ay ang pagtangkilik ng lahat. Una na ang mga nakakaluwag sa buhay sa bayang ito. Nais kong inumsan ang pang-industriyang pambahay. Maraming lutay na kang nagawa sa bahay lalaki. Maestro, pinulong ko na po ang aking mga kapitbayan. Tinatasan nila akong ipayag ng aming dugo sa pagkatig sa inyong balak. Nakahanda ko kami mo, maski bukas. O siya, tapos na ang ating pagpupulong. Mali na po ba kaming umuwi, Maestro Bandong? Hindi na tiyatapos na ang pagpupuno. Suwiya tayo. Di pa ikaw. Ikaw na nga naman, Tasyo. Ngayon na, Siya. Mga sama, nagtipon-tipon namin kayo dito upang pag-usapan ang pagtatayo ng sangkunyon ng mga magbubukid dito sa Sampilong. Teka, hindi mo ba dadalo si Maestro Bandong? Manalig natin si Maestro Bandong. Ngunit, siya ay ang puno ng parang bayan. Kaya't hindi bagay na si Mang Dislaw ho. Kasama, ito ay pagtitipon ng mga magsasaka. Hindi natin kailangan ng ubing ng may lupa. Mama! Hindi nyo naalala, maraming martir ang magsasaka na nabibiktima ng labis na kalupitan. Kaya ang ating dapat gawin ay isang hamon. Ito ay isang sagot sa isang malaking hamon. Ito ay mata sa mata o puso sa puso. Teka nga, di ba't alam niyo naman ang karapatan natin na magtayo ng pagka-sapi-sapi? Nais niyo ba manatili na tayo mga ganito? Ayos lang ba kayo na tayo mga timawang namamanginoon? Kung ako yung tatanungin gusto ko maging isang malayang magsasaka. Eh
Eh kayo ba? Oh, magtatayo ba tayo ng punyo o hindi? Tatayo! Di. Lahat ng samahan, magtayo ng sangkunyon. Maaari ba ang magtaas ng inyong mga kamay? Mabuti at sangayin ng lahat. Ngayon na tayo may sangkunyon na, at ako ang inihalan yung presidente. Hindi man dapat. Ang una naming gagawin mag-asawa pag-uwi ay magbabalot. Maghahanap ng bagong malilipatan. Balibir. Salamat po. So ano na? Ano ang una nating plano? Tayo magtatayo ng sangkunyon. Lalong madaling panahon. Para tayo ay may paglaban sa ating mga kalupaan. Mga kasama, ang lupang ito ay pinahinawakan ng ating mga magulang. Kalat binayaman nila. At atin sa mga fraile, sa mga grande, hindi sa atin nakatakot-takot. Iwan ko ba kung bakit hindi sa atin kung ito mahirapan? Alam nyo, mga kasama, hindi naman kailangan bilhin ng gobyerno ang lahat ng sakahan. Ang dapat nilang unahin bilhin, ang lupang may kusot. Oo. Teka. May mga lupa bang may kusot? Teka muna kayo. Ang lupang may sugalot, ang dapat uunahin bilhin. Kumbaga, hindi naman kailangan bayaran ng kaliwaan. Kumbaga, takda mo na ang tamang tumpak ng lupa. Dahil dyan may babatay kung gaanong karaniwang ani o kita ng mga tauhan. Mabuti nga kung papayag na may lupa sa ganyang kondisyon. Hindi siya kayo papayag, lalo siyang mapipinsala. Nung kikitaan niya habang may basag ulo. Isa pa, mga gobyerno, mali na mga pinuno. Nais ko lang sabihin ay, mas nakakalamang sila. Lalo na yung panig ng mga may lupa. Lalo na sa pagpili ng mga pinuno. Tamang sinabi ni ating kapatid. Ngunit, kung pagtatrabaho nga naman sila sa gobyerno, dapat nilang dinggin ang mga bayan, lalo na ang nabubuhay sa paggawa ng lupa. Ano yung senyora? Ano yung palabas ng mga squatter na yan? Balita mo to sa amin! Alam mo, Leona, pinutulong mo sila para bibig ko sila nakalaga. Ako na pakundaan. At tinahari tayo para noon mga tao. Hindi! Ano mga isla ngayon din? Kung bahala, senyora. Saan nga natin ng kalye? Senyora. Gusto naman dumating. Bakit pa parang balisang-balisa ka dyan? Alam mo, Alcade, may isang bagay kami na mahalaga sa sungguhin sa inyo. Isang araw, habang bukod kami ng papeles na may asawa, tila ba'y nagulat na kami sa isang dokumento? Maraming lumang dokumento na naiiwan sila kapatid. Mga hindi man na lupa, mga sanda, mga utang na hindi na masigit. Eh halos, hindi na namin inaasikaso pa. Pero, iba itong dokumento. Ano naman yung meron sa dokumentong ito, senyora? Isang papeles na nagsasabing kung gaano kalaki ang lupang itinamana sa amin. Isa na rin dyan yung puro na talaga. Hindi ho ba? Yun ay inuokupahan ng mga squatter? Buong pagkakala ko'y properidad ito ng munisipyo, senyora. Ngayon nakakala na lahat! Pero ngayon, iba na! Malinis na nga akong maayos doon sa meron. Teka, sandali lang. Ano mo pala yung dokumento? Teka, ano naman problema dito doon sa meron? Wala kang magiging problema. Kundi patibay! At i-declare ang pagmamayari ng lupa. Na walang iba, kundi ang aking senyora. Ngunit, papaano ang mga squatter? Walang karapatan ng mga squatter na yan. Nasabag sila ng may lupa. Paalis kung ibigin. Gayon ang gusto kong mangyari.
Mabuti ho, dumulog kayo dito sa pagpupulong na ito nang makausap nyo ng tuwiran ng mga may-ari at makapag-ayos kayo sa kanila. Ngunit, hindi nyo man lang ipaglalaban ang karapatan ng munisipyo? Anong karapatan? Ikaw, Andres, siyempre wala kang karapatan. Bakit? May-ari ka ba? Ba't parang bumaliktad kayo sa amin, Mayor? Nasahulan na rin ba kayo? Gusto ko mang tulungan kayo yung mahirap mangyari. Tandaan nyo to, hindi mabibili ng gobyerno ang lupa pagkat wala silang salapi. Sa sitwasyon na to, wala na akong magagawa. Wala sa kamay ko ang desisyon. Mga kasama, wala na talaga ata tayo magagawa. Bitan nyo akong kasama. Wala talagang pagkalan sa mga taong puro sinasabay pera. Yung wala na tayong magagawa, nasan pa ang hustisya? Nasan na ang pagkakapantay-pantay? Andres, ano kaya dyan sa mga ikaw eh? Magwawag eh. Isinasaktan kayo ng may-ari na taglay ang kanyang mga katibayan. Bago ko ituloy ang aking paglilitis, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na ipakilala na siya yung mali at kayo ang tama. Yan ang gusto kong linawin. Kung sa hukumay, hindi pa namin masasabi ang lahat namin dapat sabihin natin dahil. Sa sino pa ng langit para hindi nakakatuwiran ng mga api? Gusto ko kayo bigyan ng lahat ng oportunidad. Gumawa kayo ng abogado. Ito, may tiyata ako. May Reyes Cupete. May Scott sa Manila. Ang abogado nyo. Magkano salapi naman po kaya aabutin na ito? Saka na, magkaibigan pa kami. Hindi na problema yan. Salamat po, Maestro Bando. Napakasakit mang isipin ngunit ganyan ang karandiwang asa na matauhan ng gobyerno. Hindi na mga Panginoon at hindi utusan ng bayan. Alam nyo, kung hindi lang dahil dun sa ruhang yun, maayos na sana ang lahat. Tutusin, hawak ng tao sa dalawang kamay niyang kapalaran. Abot ang sinag ng araw sa lahat ng lugar. Halos hindi mapaniwalaan ang gustong mangyari ng mga walang yan. Hoy! Saan mo, Severo? Kalang na hinihingi ng kaisa ng mga magbubukid ng Don Severo Grande, Doña Leona Grande. Una, sa nilingin ng may lupa ang bugo sa bini, yaman ng bini ay bahagi ng pugunan. Ikalawa, katapos ng bawat alian, magkaloob ang may lupa ng sapat na pataba upang magamit sa susunod na tatanim. Ikatlo, pautangin ang kasama sa panahon ng tatanim at 2 buwan bago magapas. Ang halagang kabuuay hindi lalabas sa kalahati ng babahagi at ang patong na tubo ay hindi higit sa tutut ng batas. Ikaapat, Slow! Ano yun, senyora? Gusto mo ba talagang tanggapin at dalhin yan dito? Kung hindi ka naman, Pilit kong binigay sa akin kanina nung ako'y lumabas ng bukid. Tinanggap ko pa upang malaman yung agad. alam mo, sila nagdala niyan dito. Makikita nila sila eh. Alam mo, hindi lang ito paghamon sa atin. Kung hindi, nakasap makikipaglaban sa atin. sinabi ko, oras na magtayo sila ng punyo. Tatanggalin ko sila ng saka. Ginawa nila. Tayo ng unyan, ayan ang petisyon. Klaro, gusto nila tayo subukin. Malalakas ang loob. Takot magutom. Eh paano? May mga susun! Tiya, ito sila Pablo, Inte, at si Bandong. Di ba, Tislaw? Tama, senyor! Mga leche! Nakapag mo muna ako. Ngayon mo sila na mabuti ah. Kung bala! Sagot ng iyong amo. Ewan ko, may sagot o wala. Ganun ba? Ganun nga. Mamatigis pa sila. Sabihin mo,
Walang yaman ng tao. Lahat ng tao ay nabuhay ng ubat. Walang yaman tao ang mga grande. Di sila magnanakaw. Sigurado ka bang hindi? Oo, hindi. Paano mo nasabi? So, kung yan pananiwala mo, sige. Malapis ka na. Tama kayo ang lumalapis, kaya kayong dapat umalis. Dahil nyo tong araw na to, papalikan namin kayo. Anong tinakot mo? Ang hirap pakitungan ng mga hangal. Dapat natin silang intindihin. Mga putang ina! Ano? Mag-uubad silang damit sa ginagawa nila eh. Ba't na nga ang mga yan? Ang damit ang huhubadin. Ang ibig kong sabihin ay, lalo silang gagapang sa hirap. Nakakita ka na bang mahirap, tinalang isang mayaman? Tandaan mo, pwedeng maghirap ang mayaman sa isang usapin. Pero wala naman nagagastay. Imposible. At doon, nagsimula ang away ng mga grande at pagsasaka. Ngunit bago ang lahat na ito, ay gusto kong makilala at makausap. Isang lalaki na may taglay na kabaitan. At ang balita ko ay siyang pinakamayaman sa bayan ng Sampilo noong panahon ng mga Hapon. Wala si Andres. Ako nga ho. Gusto mo rin yung mga sa usapan. Bainte po, bainte. Walang taong hindi nakakilala sa inyo dito sa Sampilong. Siguro dahil sa aking katandaan at hindi rin ang tanungan na bayan ng Sampilo. Hindi rin ako pinapakilala nila doon at doon niya. Ngunit bago ang lahat ay gusto ko na kita makilala ng lubusan ng Andres. Bainte. Ako po ay isang anak ng tiga Sampilong. Napunta ko ako dito dahil sa aking ina. Ha? Anong pangalan ng iyong ina? Marta po. Marta. Wala akong maalala sa pangalan ng Marta. May babang iyong ina? Matagal na po siyang yumao. Tungkol. Kailan yung nuno? Ang aking pagkakatanda po ay parang pabisa. Isang. Maalala ko lang eh. Isang Juan, isang Pemio, isang Tony, isang Rezo. Ay, nga po. Si Kabisang Resong. Isang Rezo. Ayaw nga. Ayaw ligay sa isa't isa. Wala sa mata at hindi ng katawan. Salamat at buhay pa ako sa puti kabesa Rezo. Hindi paliwala na gagawa ng paraan. Kung gayon ho, tunay ang kwento ng aking ina na kami mayaman. Yun na nga. Akala ko ay nang aklat ni kabesa Rezo. Ngunit dumating ka, Andres. Bagong tauhan. Nasarado ang tatay. Hindi mabubuksan. Ang ibig niyo po ba sabihin ay maghahabol ako ng lupang yon? Anong mahabol? Bawin mo talaga. Nagpasisingil. Papatunayan natin na magtunay na itutero. Eh, alin naman po ba dyan ang lupa ng aking dating nuno? Hati dyan. Meron pa sa ibang lugar. Siguro tinatawag na squatter ay sa inyo rin. Ngunit, di ba po nasa kamay na ito ng mga grande? Biruin mo, ito'y nasa amin lang, ngunit inaagaw pa nila. Eh, yung lupang nasa kanila pa kaya? Pero maraming salamat pa rin ko. Ang swerte ko at kayo'y buhay pa. Walang iyak, bata. Ay, nako. Kanina pa ako naghihintay. Ang tagal naman ni Bando. Nainip na ako. Teka nga, Mang Gislaw. Bakit mo kayo narito? Pamamahay ko ito. Ano pong pakay niyo? Matigas ang iyong puso. Ano ba? Huwag magmatigas ang aking puso. Sino ba ang nagmamatigas sa ating dalawa? Nagmamatigas na hindi makaintindi na ipakaw mo sa iba ang iyong paningin at huwag sa akin.
Ano bang mahirap intindihin na hindi kita gusto? Na hindi kayo gusto ng pamilya mo? Wala namang may gusto sa inyo dito, di ba? Dahil yung pamilya mo, masahol pa sa isang aso. Sumasag pa sa pera, gumagawa ng gawain pang diablo. Ginaganyan pamilya ko. Hindi ka na bang mapalad, Pina? Ibang mapalad o hindi ka na talaga nakakaintindi? Hindi nakakaintindi na lumayo ka sa akin! Bantong ba? Meron na bang iba? Ano ba ang iyong sinasabi? Talagang makitid ang iyong isip! Tandaan mo to, Pina. Hindi kita mapapakinabangan. Hindi ako papayag na mapapakinabangan ka na! Iba! Bitawan mo! Ito ka! Ano ba? Bitawan niyo ako! Tulong! Namon na! Ka naman pumigla! Dito ka! Tama na! Ang kasto! Puta! Sige! Gumalaw ka! Tama na! Ano ba hindi mo naiintindihan? Lumayo ka na dito! Kasama ng demonyo mong pamilya! Babalik kami! Pinatandaan mo to! Di pa tayo tapos! Mga gago! Ah, babalikan kita! Slaw! Slav! Slaw, halika dito! Slav! Slaw! Slaw! Ano mo yun? Hindi ka ba natodas? Hindi naman pala papasukin mo! Kung kailan kailangan namin, naghintigan ka? Bobo ka ba? Doon ka nga muna sa Maynila! Kailangan natin siya rito eh. Tignan mo naman yung pinasok ng animal na yan! Bueno, paluwasin mo kung gusto mo! Baka makamatay sa stupidong yan! Halika nga rito! Halika dito! Doon ka muna! Baka man po magawa ko sa'yo! Kuha ko ng mauupo natin. Andres, maganda ako balita pa sa'yo. Totoo nga, na ikaw ay magwawag. At nung nabawi mo ang lupain, nang iyong minuna, si Kabesang Reso. At baka halos wala nang matira sa kayamanan ng mga grande. Maswerte nga no. Maswerte nga ng tao, no? Parang sa ganito ay, bibilin mo lang ng lechon. Siya na ho ang ating magiging bagong amo. Mga kasama, wala na nga ako sa bayang ito. Sapagkat ako ang inyong magiging katulong. Iisa lang ang ating dugo at iisa rin ang ating pinaglalaban na mawala ang mga lintik na buhaya na yan. Wakas, wawalan na rin ng mga buhay sa ating baryo. Pablo! Pina! Pablo! Hoy! Pina, saan ba kayo? Uy, dito! Ay, dito ba kayo? Mang Pablo! Sige mo, sa sobrang ganda ng balita, matatama na ako. Pablo! Pina, maganda akong balita sa inyo. Isla ko nagtuntunan namin. Naroon siya sa Maynila, ulong sa Sugal. Ito pa isang maganda balita. Nakakulong na siya. Dahil sa kasalanan ginawa niya sa inyong dalawa. Mabuti nga yan sa kanya. Teka lang ha, sige. Muna na ako ha. Ayos ko daw yung balita sa inyo. Ako
sa mismo at tumanggi sa dimisyon. Ang lupa ang pinakamabuting kaibigan ng tao. May maganda akong sisko sa iyo, Bandong. Yung eleksyon ay ng taong bayan na ang gawing alkalde. Yan ang alawin ng lahat. Pinabaka pala tumanggi. Pero Bandong, sa bayang ito ay maraming magsasaka. Ngunit, kaunti lamang naisipan na katulad mo. Hindi naman sa sinasabi mo bumalik ka sa magiging guro. Ngunit pagpatuloy mo ang magiging principal. Alam mo naman, paaralan, kabataan ang kinakalit, kabataan ng kabukasan. Hindi nyo din mga masamain, mga kabayan. Nais ko na rin makinig ang mabay na anak ng dalaga, Mang Pablo. Alam mo naman, hindi talaga ako, Bandong. Kaya, labas-bas ako ng kayong dalawa. Ina, Bandong. At doon, nagtapos ang kwento, luha ng buhaya. At ngayon, ipinapakilala ang mga nagsumaganap sa likod ng telon. MJ Gerardo at David de la Vega bilang iska at pinsan. Larin Panganiban bilang Maribig at Rochelle Lacuspang bilang Ninette. Narito din sila Kiel Manapat at Lawrence Akon Manapat bilang mga tano. Kasama nila Jason Juan bilang June at Jeffrey Belleza bilang Dan. Narito rin sila Ashley Diaz at Kyle Cruz bilang Lord and Donya. At si Alay Almeda bilang Aling Sabel at si Culaus Torsimino bilang Mang Pablo. Nasasamahan, sina Lance Joseph Sus bilang Andres, Christine Entak bilang Cedes at Jansin Angelo Angles bilang Ato. Siyempre, ang ating mga magsasaka, Joaquin Farina